Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayo muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Nakaapekto sa ekonomiya ng Pilipinas ang sunod-sunod na kalamidad na tumama sa bansa noong nakaraang taon na nagdulot ng pagbagal sa paglago ng ekonomiya at paglayo nito sa target na paglago ayon sa Chief Economic Manager ng bansa. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, posibleng hindi natin naabot ang target na paglago ng ekonomiya sa 2024 dahil sa maraming bagyong dumaan. Sa ikatlong quarter ng nakaraang taon, bumagal ang paglago ng Gross Domestic Product o GDP ng Pilipinas sa 5.2% mula sa 6.4% noong ikalawang quarter. Sa unang tatlong quarter, nakapagtala ng average growth rate na 5.8%, mas mababa sa na-revise na target range na 6 hanggang 6.5%. Ipinaliwanag ni Recto na mahihirapang maabot ang target dahil ang ikatlong quarter ay bumagsak sa ilalim ng 6%. Sa kabila nito, positibo ang kalihim na magiging mas mabilis ang paglago sa ikaapat na quarter kumpara sa ikatlong quarter. Inihayag din niya ang posibilidad na maabot ang 6% sa nasabing quarter. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, kumpiyansa ang Bureau of Internal Revenue o BIR na lalagpas pa ng bilyon ang koleksyon ng ahensya sa taong 2024. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi, inaasahang magkakaroon ng bilyon-bilyong surplus sa koleksyon para sa 2024 matapos ang final reconciliation na nakatakdang ilabas sa unang bahagi ng Pebrero ngayong taon. Paliwanag nito, ang bilyon-bilyong surplus sa koleksyon ng BIR ay nangangahulugang mas kaunting utang ang kailangang kunin ng national government para mapanatili ang 2025 budget. Matatandaan na nakaraang linggo lamang nang iulat ni Commissioner Lumagi na naabot ng BIR ang collection goal na 2.848 trillion pesos batay sa aprobadong target ng DBCC noong Marso 2024. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, makakatuwang ng Department of Agriculture o DA ang San Miguel Foods para mapalawak ang market access ng mga Pilipinong magsasaka, partikular sa industriya ng mais. Kasunod ito ng paglagda sa Memorandum of Understanding o MOU ni Agriculture Undersecretary Roger Navarro na kumatawan kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. kasama si San Miguel Foods Group General Manager Emmanuel Macalalag sa San Miguel Foods Office sa Pasig City noong January 17. Layon ng inisyatiba na malutas ang mga issue sa supply chain sa pamagitan ng direct access ng mga magsasaka sa malalaking buyers. Ayon kay Undersecretary Navarro, sa tulong ng partnership na ito ay makakadirekta ang mga magsasaka sa mga buyer na magreresulta sa mas magandang kita. Sa panig naman ng DA, nangako itong tututukan ang post-harvest facilities. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.